Hola from Barcelona. May tutor ako sa tindahan namin today. Kaya naman kahapon pa ay natataranta na ako. Char lang, tropa natin ito. Sigurado akong kilala niyo na siya. Siya ang Filipina vlogger from Italia. Siya si Marimar. Ow! Dahil naiinip na sa karagatan si Marimar, iniisip ko nga na imbitahan sila dito ng pamilya niya para silipin ang simpleng buhay ko dito sa lupa. Dahil nga bigatan ng bisita natin, kahapon pa lang ay nagre-ready na ako. Kilaladkad ko na nga mga anak ko sa supermarket. Meron kasi akong mga pagkain na gusto kong ipatikim kay Marimar na hindi pa niya natitikman. Bumili na rin ako ng seafood kasi gagawa natin sila ng paella. Pero instead of rice, ay pasta ang gagamitin natin. After mamili, dumaan ako sa shop namin para kunin na rin ang ilang pang pagkain na kailangan ko para bukas. Like Filipino longganisa, kanin at iba pa. Sinilip ko na rin na masipag kong asawa. Eto nga, busy din siya. Gumagawa siya ng ilang sandwiches at Catalan dishes para sa isang catering. So loob naman na itong hipag ko, na-amaze pa rin ako every time na gumagawa siya nito. Napaka-aesthetic, diba? After ko makumpletong lahat ng kailangan ko, ay pumunta na ako sa bahay. Nagwalis at nagpunas-punas na ako dito. Nabadtrip naman ako dito sa asawa ko kasi kakalinis ko lang, nagkakalat na naman. Fast forward, today is the day na darating na si Marimar. Inagahan ko talaga ang gising. Pero sundo ko na sila kay Chef Jama. Di na kami sumama kasi di kami kasyong lahat sa kotse. Medyo strict kasi sila dito sa Spain. Kapag wala kang seatbelt at overload on sa sakyan, pwede kang mamultahan. Excited naman ako dito na patikim kay Marimar ang gulay na inimbento ng mga Espanyol. Ito ang zucchiolo. Kung gusto mo malaman ang lasa nito, panoorin mo ang video ni Marimar. Ichichika niya sa inyo. Nakaset na ang table. Gusto ko sana magluto ng garlic rice pero wala pala kaming bawang dito. Shit. Kasalanan ko to Palagi kasi akong absent sa Girl Scout nung bata ako. Tumawag na si Mister. Malapit na daw sila sa tindahan. Kaya nandito ako at nag-aabang-abang. Napansin ko naman itong Filipino longganisa, ang bagong produkto na ginawa namin ni Chef Jama. Binabalot na nila at nilalagyan ng price. Kanina pa akong pasilip-silip dito sa harap pero andito pala sila sa likod. Maingat kami nagbesuhan ng hindi mauwi sa halikan. Although same lang din na chick to chick at both side, pero sa Spain, right chick muna dapat, then left. Sa Italy naman, left muna, then right. Nampisahan na ni Chef Jama ang tour. Una niyang ipinakita itong pre-cooked meal section namin. Wala akong maipagyayabang. Naubos na pala ang ginataan at adobo ko. Kanin at pansit na lang naiwan. Sa bandang gitna naman nakadisplay mga cakes kapag weekend. Kapag weekdays naman nandun lang sila sa chiller. Sa kaliwa ay ang meat section. Halos kami lahat ang nagpo-produce ng mga binibenta namin. Kulang na nga lang talaga mag-alaga na rin kami ng hayop. Sa bandang gilid ay dun lahat ang mga cheeses. Siya naman ang cashier namin kasi kulang kami sa tao. Sinubukan ko namang utuin itong si Jada habang naghahanap itong mama niya ng Spanish bread. Na-disappoint si Marimar na sinabi ko sa kanya na inimbento lang natin mga Pilipino ang tinapay na yun. Dumating naman itong bayaw ni Chef Jama para magpakilala sa kanila. After namin maikot ang shop, ay dinala naman namin sila sa meat production area namin. Interesado kasi si Adriana na makita kung saan namin ginagawa mga hams and sausages. Sa ingay ng mga bata, nabawasan tuloy itong mga paninda ko para ipantakip sa kanilang may ingay na bibig. Just go. Yung mga asawa naman namin para mga bingi dito. Kahit na magsisigaw na yung mga anak namin, hindi pa rin nila napapansin. Uninterrupted conversation, ganon. Kung saan-saan na rin pala dinidikit ng mga anak ko ang logo ng aming tindahan. Pati bag ni Sandra pinagtripan. Dahil may silang oras ng aming pag-ubanding ay nagmadali na kami pa uwi. Kasi kailangan pa namin magluto. Sinigurado ko na this time may bitbit na akong bawang. Pagkarating pa lang ay nagtakbuhan na nagtalunan ng mga anak namin sa tubig. Inabot naman sa akin ni Sandra ang kanyang mga pasalubong. Binigyan niya ako ng barko. Ibabad ko daw sa tubig at lalaki daw ito. At yun, pwede ko na daw siyang habulin. Thank you. Thank you. Sinigurado rin ni Sandra na patikim sa akin ng Italian sausage. Inamoy ko agad. Mabango, malaki at matigas. Kaya palang ganda-ganda ni Sandra. Ito palang sekreto niya. Kung dito lang yan habang nagpo-voice over ako, malamang wala na akong buhok nito. Hindi pa dyan natatapos sa mga pasalubong niya. Pero ang pinakanagustuhan ko talaga ay ang barko. Kasi remembrance na rin ito na minsan ang pakikipagplastikan ay nauuwi rin sa pagiging mabuti magkaibigan. Inilabas ko na rin ang mga panlaban ko. Naisipan ko siyang bilhan ng Filipino goods. Piatos pa lang na ilalabas ko ay na-excite na agad ang lola nyo. Ayan nga, di na makapaghintay at sinisilip-silip na niya. Namimiss rin siguro ng auntie nyo to. Bukod sa Filipino goods ay pinabaunan ko siya ng ilang sikat na cookies dito sa Spain. Eto nga. Oo, enjoy. Hindi ko na i-share sa inyo lahat ng kalakalan namin ni Marimar. Baka kasi habulin tayo ng mga pulis nito. Inihanda ko na ang mga appetizers. Nagustuhan niya talaga ang banderilla, maasim, maalat, maanghang. Perfect ito na pangpulutan.
Habang ako ay nagluluto ng long silog, andito naman si Mister sa tabi ko at nagluluto ng fidawa. Para siyang paella pero sa halip na kanin na gamitin mo ay pasta naman sa kanila. Nag-originate daw ito sa Valencia. Hindi na rin sinayang ni Adriano ang pagkakataon na matutunan ito. Siya nga pala, huwag na kayong magtalo sa pronunciation ng paella. Na-confirm ko na iba-iba talaga ang pagbigkas nila depende kung asang lugar ka dito sa Spain. Ayan, luto na ang mga pagkain. Pero syempre mga bata dapat ang mauna kahit laway na kami ni Sandra sa tuyo at danggit. Shoutout nga pala sa bago kong kaibigan na nagbigay sa akin ito. Salamat Janine, napasaya mo ang friend ko. Hindi ko rin sila paaalisin na hindi nasusubukan ng pag-inom ng wine gamit ang puron. Si Sandra muntik na niyang ibuhos sa kanin, akala niya kasi toyo. Ang galing ni Chef Adriano, malinis, smooth, halatang lasinggero. Charot lang. Ipatry naman natin kay Marimar. Natalo si Marimar kaya siya ang taya sa paghuhugas ng plato. Makikita niyong support ng kanyang asawang si Adriano. Dumating na rin ilan pang miyembro ng aking pamilya. In-enjoy namin ang buong araw na magkasama. Nag-swimming, nag-inuman, nagtawanan, nagsakitan at nagbawas ng timbang. Mamimiss ko si Sandra, nag-enjoy kami ng sobra. Oras na para iuwi si Marimar sa karagatan. Naiiyak ang lola niyo kaya sabi ko magtanan na tayo. Hindi ko naman pinilit si Sandra. Mukhang pusa naman siyang sasama. Masakit man ang hiwalayan pero may kasabihan nga, if you love someone, let them go. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. So guys, iniwan na tayo ni Sandra. Ano ang pinaka nagustuhan mo sa video na ito? Sana nag-enjoy rin kayo. Hanggang sa susunod. Adios!